Treasure hunting weekend mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa isang lugar kung saan ay meron tayong mga katiyats na naisip pa-confirm ang kanilang treasure site kung positive o hindi. At nakadaan kami dito sa magandang tanawin ito. Kaya baba muna sa sasakyan at atin lamlamin ang preskong hangin dito. Ganda ng lugar na to. Luntian ang kabundukan, linaw-linaw ng tubig. Siguradong may treasures yung river na yan. At eto, naganda na pala ang ating mga katiyats ng masarap na umagahan pa ito, breakfast to, ang sarap-sarap. Merong inihaw na bangus na matataba at iba pang masarap na pagkain. Kudos at shout out sa nagluto niyan na ating katiyats. At pagkatapos ng ating masarap na breakfast ay ambak kagad tayo. Punta kagad tayo sa site. Ang kwento dito ay nasa itaas ng bundok ito at meron ding Japanese occupation at meron silang pinagtaka dito na ang laki-laking baliti tree na siguradong nasa 200 years old na ito. Ang laki-laki talaga, pwedeng, sabi ko nga ay pwedeng dyan tayo titira, kagawa ng tree house. Bahay ni Tarzan yata ito, ang talagang ang laki-laki. Ngayon, itong mga old tree na ito ay hindi ito nag-iisa. Tatlo ito na magkapareho halos na edad, malalaki. Ang isa diyan ay hindi balite, isang klase ng hardwood, at ang isa din ay hindi ko alam na ang pangalan ng kahoy na yan, pero mga hardwood sila at isa lang yung baliti na napakalaki. Alam naman natin na ang baliti tree ay talagang lumalaki yan kapag nasa bundok. Kaya meron akong tips sa inyo mga katiyats. May mga treasure sa baliti tree, mayroong nakakuha dyan. Pero kung ating bigyan ng porsyento, Wala oh. kung may makukuha sa baliti tree, ang sagot dyan ay maliit na porsyento na makakuha tayo sa baliti tree. Lalo na kapag ang baliti tree ay walang mga kaharap na mga malalaking bato, wala siyang katabing bato na mayroong marka na number man o letra or arrow. Yan ang ating mga titingnan na marka sa bato. Kapag meron yan sa tabi or tapat or sa medyo may distansya, sabihin natin 9 to 7 meters distance na mga bato, malapad, malaki, may marka, kaharap ng baliti tree, yan ang siguradong meron. Pero kapag ang baliti tree ay nag-iisa lang dyan, walang katabi na bato na may marka, ay talagang kahit saan merong baliti tree. Kasi yan ay mga ibon ang nagdudumi ang ibon sa bundok, kaya tumutubo ang mga baliti tree. At marami talagang malalaking baliti tree. Pero ang reason diyan na hindi nagbabaon ng hapon ng maraming ginto sa baliti tree under sa baliti, kasi napakabilis lumaki ng mga ugat niyan. Ang mga ugat niyan ay pwedeng tatabunan niya yung mga boxes, yung item. Kaya hindi paboritong paglagyan ng hapon ang baliti tree. Dahil sa mga ugat nito, pagbalik nila, mahirapan sila sa pag-recover. Nila ito makuha ng isang araw ang mga item kapag under the baliti. Kaya yan ang reason kung bakit kunti lang talaga ang makukuha sa baliti. Ngayon sa ibang mga kahoy tulad ng santol, mangga, tuog at iba pang mga kahoy na tumutubo na maabot sa edad na 200 years. Yun mga nabanggit ko at iba pa maliban sa baliti ay talagang marami ang nakakuha, lalo na sa tuog tree, santol tree at mango tree. Okay, narito na kami. Wow, ito bahay ni Tarzan. Grabe talaga ang laki-laki niyan. Sino ba namang mag-akala na wala dyan?
Okay, kasama ko si Pendulum. Invisible Man, medyo hindi nagpapakita ngayon. Suot niya yung kanyang invisible cloak na made in China. Kaya hindi nakikita. Okay, so ito na yun. Ito na yung ating sadya. I-detect natin to. Magandang pang-detect dito para malaman ang aura kung malakas ay yung mga locator nyo. Mga locators, handmade, homemade, or merong branded, ay maganda rin dyan. Huwag nyo lang dagdagan ng ikot yung mga locator nyo. Kailangan pigilan nyo para hindi mapipiki. Yung iba kasi dyan ay lalong dinagdagan yung ikot. Kapag mahina, nilalakasan. Kaya tayo rin ang maluloko niyang mga locators. So, control lang. Kontrolado ng kamay. Huwag nyo ikutin ng pasadya ang mga locators nyo. Bayaan nyo na ang locators mismo ang iikot para malalaman nyo kung ang lugar ay meron o wala. Okay, so ito. Surigao San Jr. Natatakot yan. Meron daw diwindi. Meron ngang mga mga nakatira. Kaya tabi-tabi tayo, pasintabi kapag nandyan tayo sa mga punong yan. Kasi yung mga punong yan ay nasa gubat. Walang umiistorbo kaya merong nakatira dyan. Kung hindi diwindi, ibon at mga langgam. Pero meron talaga yan. Nakatingin lang yan. Kaya huwag kayong umihi sa mga ganyang kahoy. Huwag din dumura sa ganyang mga kahoy. Okay, so umanap muna kami ng magandang tuktok pala ito ng bundok. Pinakatuktok siya kaya walang patag. Kaya mahirapan tayo sa paglakad dito. Okay, so unahin muna ito ni Pendulum. Tingnan natin kung merong aura dyan na lugar ito. Mahirap talaga magbaka sakali mga kadiyats. Yung sabihin natin na wala kayong na-detect tapos hinukay nyo pa. Ngayon, ano bang basihan para hukayin nyo ang under ng baliti? Kung wala kayong nakitang malaking pako, isa yan sa mga marker sa kahoy. Bato na malapad na katabi ng kahoy. Bato na bilog na katabi ng kahoy. Bato na pyramid or square na nasa harapan ng kahoy. Kapag merong ganyan, pwedeng meron. Pwedeng merong laman ang baliti. Pero ang baliti, sabi ko na kanina, hindi under sa baliti, wala sa ugat niya. Kasi mahirapan ng hapon pagkuha kapag nasa ugat. Dumidistansya ang item galing sa baliti tree sa layo na hindi na maaabot ng kanyang mga ugat. So ang layo niyan is 7 to 9 meters galing sa baliti. Hanapin nyo lang yung sinabi ko na marker na mga bato na square, bilog, or pyramid. At kung hindi man, malapad na bato. At merong kakaibang marka doon mismo sa mga bato na yun under maghukay. Okay, so pendulum time. Pendulum tayo with the Pendulum Man. Walang aura ang lugar. Itong palibot ng puno, wala. Pero nasa unahan ng turo. Nasa unahan. Nasa ibaba. Kaya pwedeng sa creek ito. Pwedeng ginamit lang tong baliti tree na marker. Kasi 3 kahoy ito na old tree. So pwedeng nasa pangalawa or pangatlong kahoy sa baba. Lalo na kapag may creek sa baba ay pangalawang sign yung creek na meron. Una ay kahoy and then pangatlo ay bato. So yung 3 na yan, mga elemento yan ng triangulation ng hapon, ng pagbaon ng item. So first, kung hindi man bato na malaki ay kahoy na malaki na dead old tree na ngayon or centennial.
Pangalawa, nasa tabi talaga ito ng creek. Pangatlo, mayroong bato sa unahan na malaki. So, tatlo yan. Kapag nandyan ang tatlong yan, malaking porsyento na mayroong item ang lugar nyo. Itong bato na ito ay matutulis kasi yan, sharp edges. Kapag matumba ka dyan, siguradong may sugat ka. Kaya ingat-ingat tayo mga katiyats. At huwag kayong pumunta sa mga ganitong lugar kapag nag-iisa kayo. Kasi ang mga banakon, matapang yan kapag nag-iisa ang tao. Nag-aambush yan ang mga banakon. King Cobra. Pero kapag marami, tatakbo talaga yan at magtago. Pero kapag nag-iisa ka lang, matapang ang mga ahas na yan. Lumalabas yan, humahabol ng tao. Kaya huwag kayong pumunta na magsolo. Yung iba kasi ay nagsusolo pag treasure hunt. Kasi gusto niya na siya lang ang makakuha. Hindi ganyan. Dapat meron talaga kayong trusted friend. May kasama talaga kasi pag time na ganyan, makagat kayo ng ahas, merong tutulong. Hindi niyo pwedeng suluhin ang paghukay ng treasures. Kaya kailangan talaga natin dyan ng kasama na maaasahan din at loyal at trusted friend. Sabi nga ay, he who find a friend will find a treasure. Okay, ginamitan ko rin ng AKS. Baka sakaling iikot to. Kapag iikot, ay pwedeng meron. Pero ako, pinipigilan ko talaga yan, steady hands. At malalaman nyo naman kung may detection kasi biglang siya lang mismo ang kusang umiikot. Yan, steady hand talaga yan. Kasi yung malikot ang kamay mo, iikot ng ikot yung mga ganyan na mga locators. Kaya doon ang turo niya sa baba. Mayroong malaking kahoy doon, kaya yun ang puntahan namin sa dito. Pagkatapos dito, yun naman ang ating puntahan. Baka sakaling naroon. Okay, at medyo matamlay ang ating mga katiyats kasi walang detection ang lugar. Pero meron akong sasabihin sa inyo mga katiyats na merong mga araw na talagang walang lalabas na aura at meron ding oras na walang lalabas. Pero kapag balikan mo yan na area sa susunod na araw at ibang oras, ay meron kayong ma-detect. At ang pinaka-the best na oras sa pag-detect ay ang oras na lalabas na ang mga elemento ng lupa. Yan ay alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Yan ang malalakas na aura. Ang problema nga lang ay paglaruan tayo diyan ng mga lamang lupa. Pero yan ang totoo, yung gumagamit pa kami ng scanners. Alas 5 at alas 6 talaga. Solid na solid ang image ng mga scanners at malakas ang reading. Kaya diyan ko na find out na totoo pala yung mga bawal na oras. Kaya kapag alas 5 na, di ba, alas 6, yung mga taga baryo ay uuwi na ng bahay. Kasi lalabas na yung mga elemento ng lupa. At pwede tayong paglaruan ng palakasin nila ang mga aura. Pero totoo sa aming experience, dami na naming pinuntahan na lugar na ini-scan. Yan talaga yung takip silim. Diyan talaga malakas ang value, ang reading, ang image, solid na solid. Kaya yan ang magandang oras mga katiyats kapag meron kayong scanners, locator, at mga ganyan, mga dowsing. Okay, so kami ay uuwi na. Ang importante ay natanggal na sa listahan ang lugar na yan. Kaya meron na lamang 2 natira. Ngayon sa 3 site na prospect nila katiyats, baka isa dyan ay meron. Hindi naman pwede na lahat ay meron, di ba? Sobrang swerte naman yan.
Okay, so magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-TX na nanonood ngayon at sa inyo na bago pa lamang sa ating channel. Huwag kalimutan i-click ang ating subscribers button down below at mag-comment din para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na kasama ang aking crew. Maraming salamat.